Hi guys, quick discussion lang tayo dito sa probability price nitong si Dogs if ever man na magkaroon ito ng listing sa spot, no? So pag-uusapan natin yan dito sa video natin today. Meron na din tayo dito mga inopen na halos kaparehas ng pinaka total supply nitong si Dogs guys, no? So explain natin dito. Bibigay ko dito yung pinaka insights ko guys, and kung meron kayo mga questions, just comment lang sa comment section ng video na ito, and pwede rin kayo mag-join sa ating pinaka Telegram para on the spot na pwede kayo makapag-comment dito guys, no? So dito nga guys, pag-uusapan natin yung pinaka price nya dito if ever man na malist ito. I think na-postpone na naman yung listings, no? So as per checking dun sa announcements nila sa kanilang Telegram, as they mentioned dito na they will extend yung pinaka claim period, no? So as per update dito yung TGE, and yung listings is sa 23rd na guys, no? Pero yung pag-uusapan naman natin dito guys is that yung pinaka price, ano yung mga possible or potential price neto if ever man na malist, no? Pero bago tayo dito guys mag-start, kung hindi nyo pa na-like itong video na to, please like this video first, subscribe nyo yung YouTube channel natin, turn all the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys, no? So itong si Dogs, binigyan natin ng perspective last month pa na potentially magkakaroon ng airdrop, no? So it was happened this upcoming 23 as per announcement, magkakaroon na ito ng TGE and listings, no? So during that time, magkakaroon siya ng pinaka-presyo sa spot kasi as per checking dito, nasa pre-market pa lang siya, meaning hindi token yung hawak mo dito kundi contracts, no, na pwedeng mag-expire. As we can say, meron ditong expiry. So dito nga guys, pag-uusapan natin yung potential price nya or a probability price guys, no? So again, itong video natin today is just for ideas lang, no, for friends, and does not qualify as an investment or financial advice. Itong mga ganito guys is just my opinion, no? And don't expect dito, pwedeng mali ito guys, it's purely speculation na price, and it's only an estimates, no? So pwede itong malayo doon sa pinaka perspective ko or malayo doon sa pinaka insights na price na sa tingin ko, or pwede rin na mataas pag na-list, pwedeng bumagsak guys, no? It's only a probability dito, own idea or own opinion ko lang ito guys, no? Ngayon, as we can see kahit papano guys, ayan, makikita natin dito yung price dito sa application na ginagamit natin. Sa cellphone, pwede din ito guys, no? Lalay ko na lang sa description ng video na to yung official link ng app na ginagamit natin. Maganda dito guys kasi kita mo yung order book, no? And then yung pinaka price na pwede kang magkaroon ng analysis dito sa price action Dogs. So bago natin yan i-explain or i-check, punta muna tayo dito sa comparison, no? So dito guys, naghanap lang ako ng halos kaparehas na supply, no? Kasi yung presyo guys ay nakadepende yan sa supply and sa market cap, no? Also the demand. Ang daming factors guys na kailangan i-consider para sa presyo ng isang assets, no? Dito meron tayong si North, which is like for example si Natcoin is 102 billion lang guys, no? As per checking kay Dogs, ito andito na-audit na ito sa smart contracts nitong si Ton. Ito yung max supply niya guys, no? Which is 550 billion. Malaki-laki ito, halos multiplied by 5 sa total supply nitong si Natcoin, no? Itong si Natcoin guys, yung all-time high niya, yung pinakamataas na presyo nitong si Natcoin is nasa 1.66 guys, no? Noong June 2, 2024. So ito yung pinakamataas na presyo ni Natcoin, no? Dito guys, yung supply lang niya is maliit lang, no, comparing doon kay Dogs, no? Isa din sa kailangan natin i-consider dito, if possible ba na magpiso itong si Dogs, kailangan niya muna guys na ma-hit yung market cap, no? Which is this one guys is nasa 1.2 billion, no, in USD. Hindi in peso kundi in USD if we convert this. So, kailangan nyo munang ma-hit yan. Kailangan mo pa yung i-calculate doon sa total supply, no? So, as of now, guys, nasa 65 cents yung presyo nitong si Natcoin. And if i-divide natin to, like for example, into 5, kasi as per checking dito, halos 4 times ng supply nitong si Dogs, no? So, ito roughly around 13 cents, no? If ever man na ganun yung nakikita natin dito na probability price. So yun yung pinaka-insights ko dito guys, no? And that speaks dito sa current pre-market price niya guys, no? As we can see, that's 15 cents, 14 to 15 cents itong 0.002
in USD guys, no, ito. So, own perspective ko dito, if ever man na malist ito and magkaroon ng magandang market cap, magandang volume, potentially guys, na around 15-13 cents in PHP, no, in PHP, that's 0.002 in USDT guys, no. So, within this range, no. So, tingnan natin guys, kasi as mentioned, wala naman tayong pinaka-exact naman dito. It's only a probabilities, no. We just compare lang dito kay Natcoin, presyo niya, if ever man na malist, no. So, itong 65 cents, just divide that into 5, since ito is nasa 102 billion, comparing to 550 billion guys, no. Max supply nitong si Dogs. So, meron pa dito tayong mga si North, like for example, itong si Spell. Si Spell naman, total supply niya is around 420 billion, pero all-time high niya ni Spill is around 1.77, no. Pero it depends pa rin yan guys. It depends pa rin. Pwede ba maging piso si Dogs? Yan yung karamihan na questions or feedbacks. Hindi ko totally sure guys, no? Hindi ko actually alam kasi it depends ito sa magiging demand. If maybe pwede niyang mahit yung piso, but it depends guys. Ang dami nating factors na kailangan i-consider. Siguro pag nagkaroon sila ng burning mechanism na tinatawag, yung mga nagpalit ng memo or hindi naglagay ng comment, baka i-burn nila yung tokens, pero wag naman sana, sayang din yon sa mga nag-grind dito kay Dogs. Yun, pwede sila magkaroon ng burning mechanisms na tinatawag wherein i-shrink or i-decrease nila yung pinaka total supply ng isang ng token nila, no. So yun, isa sa mga pwede nilang gawin yun, it's a burning mechanism. Nakasama sa mga strategy, it's a deflationary sa kanilang tokens, no. Pwede rin na magkaroon sila ng vesting type. Like for example, hindi makukuha lahat ng mga nag-participate sa airdrop or ng team yung pinaka-allocation nila. Yun yung isa lang sa mga insights natin dito as an ideas. Wala pa namang pinaka-final dito guys. Ang dami lang nagtatanong kung ano yung opinion ko regarding this Dogs price listing if ever man na magkaroon ito ng listings sa susunod na araw guys, no. So abangan natin ito. Hopefully magkaroon ng magandang update dito para na rin dun sa mga nag-grind itong kay Dogs, no. And dito guys, ayan, isa sa mga key takeaways natin dito. Potential price is like around, own opinion ko, maybe 10 cents to 20 cents in PHP. That's the 0.002 something, no. Itong pre-market price na ito. Tingnan natin guys, no, once na malist. Pero ito yung opinion ko lang dito. Pwedeng mali ito, pwedeng mas mababa dito, or pwedeng magkaroon dito ng adjustments if ever na malist ito sa spot market guys, no. So yun, hope you get some ideas dito guys. Kung meron kayong mga questions, just feel free to comment lang sa comment section ng video na ito. And yung mga potential din na airdrop sa top turn, nasa description ng video na ito. Lalay ko na lang din kasama itong application na ginagamit natin. Meron din pala tayo guys video na ginawa kung paano dito i-withdraw. Like for example, na malist na si Dogs, gusto mong i-withdraw papunta sa mga e-wallets, meron tayo nyan, yung sa Telegram, tapos papunta doon sa GCash. Meron tayong video dyan guys. Nalalay ko na lang dito sa screen ng video na ito. And see you sa video na yun guys. That's it for today. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.